Welcome to Donmar TV News Channel. Metro Manila Mayor sa atin naman na opinyon sa direktiba ng DILG na isikreto ang brand ng bakuna na gagamitin sa mga vaccination sites. Hati naman ang reaksyon ng Metro Mayor sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government na huwag i-anunsyo ang gagamiting vaccine brand sa mga vaccination site. Una nang nagpahayag ng kanilang suporta sa naturang direktiba, sina Manila Mayor Isko Moreno, Muntinlupa Mayor Jaime Presnedi, Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano, Quezon City Mayor Joy Belmonte, San Juan Mayor Francis Zamora at Taguig Mayor Lino Cayetano. Tutol naman dito sina Botas Mayor Toby Chanco na naniniwalang mas mabuting i-anunsyo sa publiko ang vaccine brand. Sa panayam naman ng DZRH, sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro, karapatan na sabihin sa individual level ang brand ng bakunang ituturok gamit ang informed consent form. Hindi pwedeng hindi pa alam sa publiko kung ano ang brand ng bakunang ituturok sa isang tao. Ito ang sinabi naman ni Mayor Marcy Teodoro ng Marikina at sinabi hindi pwedeng gawing bulag ang isang tao sa bakunang ituturok sa kanya. Paliwanag ni Teodoro, bahagi ng informed consent na pinalagdaan o pinapipirma sa mga babakunahan ay kung anong brand ng bakuna ang ang ituturok sa kanya at kung ano ang mga posibleng side effects nito. Okay. Inutusan ng mga local government unit na huwag i-anunsyong brand na gagamitin sa mga vaccination site. Bakit? Pero nilinaw naman ng Department of Health na sasabihin pa rin naman sa publiko ang brand bago ito iturok. Malinaw ha? Huwag lang i-announce. Ibig sabihin, huwag paalam. Ngayong araw na ito, ang ibabakuna natin Pfizer kasi dinadagsa. Pagka dinadagsa nawawala yung mga social distancing. So ang sinasabi, wag nang i-announce, okay? Pero bago ka bakunahan, sasabihin sa'yo, ito yung bakuna na ituturok sa'yo. Agree ka? Kung ayaw mo, umuwi ka na. Ganon! Nasa frontline na balita niyan si Gregorio. Kung sa ibang lungsod, dinumog ang Pfizer vaccine rollout at nagkasingitan pa, Ay, bakit? kabaliktaran ng eksena sa Marikina dahil naging mas maayos ang pagbabakuna. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, nagpatupad kasi sila ng no walk-in policy at mahigpit na pre-registration. Sa pre-registration, nabibigyan ng pagkakataon na magpapabakuna na pumili ng brand, pati na rin sa araw ng vaccination, lalo na kung iba ang available na brand. Sa bahagi ito ng vaccination center ng Marikina City na kukuha ng mga may confirmed schedule para sa vaccination yung kanilang printed registration form. Dito rin sila nabibigyan ng pagkakataon na mamili ng brand ng COVID-19 vaccine na kanilang tatanggapin. Aba? Naniniwala si Mayor Teodoro na karapatan pa rin ang pagpili ng bakuna. Ako naman? Informed consent ang hinihingi natin para dun sa medical eligibility. Paano kung yung bakunang gagamitin sa kanya ay hindi akma doon sa comorbidities na meron siya o hindi tama doon sa kanyang medical condition? Si Gail, talagang pinili ang Pfizer para sa nanay niyang COVID-19 survivor. The doctors really prefer the trusted Western brands. So either Astra or Pfizer. Ang seafarer naman na si Aldrin, gusto raw maniguro dahil baka maging requirement ito sa trabaho abroad. Pinili ko lang Pfizer kasi yun yung narinig ko kahapon sa balita na sa Europe, yung 4 na brand. Yun lang natandaan ko, Pfizer, Astra, tsaka Moderna yata. May isa pa hindi ko alam kung Johnson o ano. What if mabiyahe ko sa Europe, pagdating sa quarantine, makita yung vaccine ko ganito, mapauwi ako. Hindi ako ma-accept pumasok. Pero nanindigan ng DOH at Palasyo, hindi na dapat maging mapili sa bakuna. Kaya naman hindi na raw dapat i-anunsyo pa kung ano ang brand na gagamitin sa mga bakunahan. Si Presidente po nag-utos niyan dahil nakita nga po niya yung kawalan ng social distancing doon sa ilang lugar kung saan in-announce ang pagbabakuna ng Pfizer. No? So, lahat naman po ng bakuna ay pantay-pantay. Dumaan po yan sa masusing pag-aaral. Lahat po yan ligtas at epektibo. Opisyal nang iniutos ng DILG sa mga LGU na huwag i-anunsyo ang bakunang gagamitin. Pero sasabihin naman daw ang brand bago ito iturok. Ang mga tatanggi pa rin, mapupunta na sa dulo ng slot para sa vaccination. Tama. Alam mo kasi problema ito
Ang problema ko kasi, pag namili ho tayo ng ibabakuna sa sarili natin, okay, you have a choice. Kung ayaw mo, okay naman. Pero kung ibibigyan natin ng karapatan ang lahat ng tao na sila yung mamimili, paano kung hindi ho dumating yung supply? Yun ang problema. Remember, tayo ho ay nakaasa lamang sa gobyerno na magbibigay ng supply sa atin, ibang gobyerno. What if, tulad ngayon, ang nauna, Sinovac, hindi pa naibibigay yung iba, baka mamaya walang antay na lang nila. Aantay na lang namin. Tsaka na, pagka meron ng napaka-importante ho Ayan sabi dito, ni Lauren Hess, liar si kuya, wala namang rules na gano'n na naghahanap ng Western brand. Gusto mo lang kamo ng Pfizer. Ikaw naman, masyado mo nang binuboking naman. Banat ba dito sa Europe, di alam ko anong ibabaksin sa iyo. Actually, sa ibang bansa nga sabi nga nila, wala namang nakakaalam. Sasabihin na lang sa iyo bago ka bakunahan. Minsan kasi tayong mga Pilipino, tayo ang pinakamay karapatan sa buong mundo. So, kung ang problema nga ho niyan, nakadepende lamang po yung supply sa mga, alam na natin, sa mga gumagawa niyan tulad sa ibang bansa at saka yung mga gobyerno. Paano kung Sinovac pa lang ang madami o yung mga Chinese brand pa lang ang meron na vaccine, baka mamaya mag-antayan lang tayo kaysa na mabakunahan lahat, mag-aantayan pa, di ba? Aanuhin mo na ang bakuna kung patay na ang kabayo, ganon. Di ba may ganon tayong kasabihan? Aanuhin mo ang dabo kung patay na si... ano na naman yan? Iba na naman ang iniisip nyo, artista na naman yan. Totoo naman aanuhin mo ang kabayo kung patay na ang damo. Ay, mali. Mali pa rin. Aanuhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi pa kain mo sa sarili mo, ganon. Hindi, ang ibig lang mang sabihin po nun, aanuhin mo pa yung vaccine kung tinamaan ka na ng COVID. Diba? Mas mabuti ng kung ano yung meron, ipaturok mo na sa sarili mo. Buti nga ho kayo Buti nga kayo na maaari na kayong turukan. Kung ako lang sa totoo lang, kung ako lang, papaturok na ako Pero wala di ba? Correct boss, dito malalaman mo na lang sa araw ng vaccine mo. Yan sa America yan, si Sir Randall. Di ba? Dito sa California, di kami pumili. Yung kung ano lang allotted to us. Ayun. Sa Pilipinas nga kasi may karapatan tayo na walang karapatan ng iba. Alam mo mga Pilipino. Kasi baka sabihin, ay, ang Sinovac, pang mahirap yan. Pag ganun-ganon sila. Sinovac, yan ang favorite ng Duterte. Alam mo naman yung mga dilawan, ganyan ang palabas. Pero pa nga ako nakitang komento ng isang dilawan na yung tatay niya yung nagtaguna. Basta, kesyo, galit na galit sa... Medyo sinasabi daw, bakit ba itong gobyerno na ito masyadong pinapaboran daw yung Chinese vaccine. Ang hina ng brain. Anong gagawin natin kung wala pa talaga ginagamit pa nga doon sa iba. Ang dami pa ngang ibang bansa na hindi nabibigyan Buti nga tayo nabigyan di ba? Alam mo, totoo lang dapat ganito sa Pilipinas ang gawin, rapol. Meron tambiolo. Kung hindi man tambiolo, yung gano'n, yung ilalagay sa may isda, alam mo yun? Pero mas maganda yung tambiolo para kita mo talaga, di ba? Tambiolo yung parang iikot mo kung anong bakuna. Pagka naalat sa'yo, biglang tumapat sa'yo, Sinovac. Ayaw mo ng Sinovac. Balik ka na lang, doon ka sa susunod ka na lang. Para wala nang kaartihan, di ba? Kasi yung daming kaartihan ng iba. Akala mo naman, sabihin pa nila, meron kaming karapatan kung anong lalagay ituturok sa aming sarili. Oo nga, meron kayong karapatan. Pero may karapatan din ng gobyerno na kung ayaw mong turukan ng sarili mo at libre naman ito, di magpaturok ka, bumili ka na lang. Diba? Yun naman ang totoo Kung ayaw mo magpaturok sa pinipili ng gobyerno, antayin mo na dumating ang lahat ng vaccine na kinuha maging na mga private company at ospital. Tapos, doon ka magpaturok. Magbayad ka. Ako, gano'n na lang ang gagawin ko
Kasi para hindi na tayo makipagsiksikan, hindi magano na lang, di ba? At ang kaarti-artihan. Dito sa BC, no, announcement din, malalaman sa British, British Columbia ba yan? Din malalaman din, pag nakapila na kami, no big deal, kahit ano pwede, Canadian nga, hindi mapili Oh. Yun na nga sa akin, okay, sana ha, sana kung bibilhin mo yung bakuna, ayan, may karapatan ka mamili ng bibilhin mo. Pero kung ibibigay na lang sa'yo ng gobyerno, mamimili ka pa. Ay, punyeta ka. Ay, sorry. Nakakainis kasi. Bibigyan na nga lang, mamimili pa. Buti nga pinariority ka. Diba? Kung ayaw mo na ibibigay, di wag ka magpabigay. Wag ka magpaturok. Layas, uwi na. Ang dami mong kakaek-ekan. Ay, sorry, wag kayo nagagalit ha. Pasensya na, nadulas lang ako. Sabi dito, alam nyo maganda nga yung Sinovac kasi at least yung Sinovac hindi siya live virus, di ba? Tuloy natin. Graham. Well, if they go there and then they see that the vaccine is not for them or they do not prefer that vaccine, mawawala po sila dun sa master list na yun at mapupunta po sila dun sa bottom ng line. Target ng gobyerno na mas maraming Pilipino ang mabakunahan para mas maagang makamit ang herd immunity. Paulit-ulit nilang paalala na ang pinakamabisang bakuna ay yung available na. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5. Hindi, ang pinakamabisang bakuna yung pipiliin daw nila. Parang mas magaling pa sila sa mga doktor. Ito pa. Ito, ibang news naman sa News PTV4. Ay, ano nangyari? Natulala si Kuya. Hati ang opinyon ng ilang senador sa kautusan ni Pangulong Duterte na wag na... Sino kaya ito mga senador? Hati daw ang opinyon, di ba? May iutos si Pangulong Duterte, may mga senador na galit, may senador na okay. Babanatan natin yan, relax kayo. I-anunsyo sa vaccination sites ang brand ng gagamiting bakuna. Suportado naman ito ng Metro Manila Council, lalo't lahat ng ipamimigay na COVID-19 vaccines ay ligtas naman at epektibo. May ulat si Mela Lesmoras. Dinepensahan ng Malacanang ang bagong kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga local government units na wag nang i-anunsyo kung anong COVID-19 vaccine brand ang kanilang ipamamahagi. Lahat naman po ng bakuna ay pantay-pantay. Dumaan po yan sa masusing pag-aaral. Lahat po yan ligtas at epektibo. Si Presidente po nag-utos niyan. Dahil nakita nga po niya yung kawalan ng social distancing dun sa ilang lugar kung saan in-announce ang pagbabakuna ng Pfizer. No? Suportado rin ito ng Metro Manila Council at Union of Local Authorities of the Philippines. So, pinag-aaralan ngayon na pwede lang malaman mo ang brand mo as part of this information, doon mismo on the spot na. Kung ano available, basta sinabi po ng ating mga eksperto na ikaw ay candidate and eligible for this kind of vaccine, wala po tayo dapat ikabahala. Bukod naman dito, may karagdagang direktiba rin si Pangulong Duterte. Pinag-utos rin po ng Pangulo na ibigay ang Pfizer sa mga mahirap o sa indigent population. Tingnan mo ha. Si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos. Ha? Ibigay ang Pfizer, which is yun yung hinihingi ng iba. Ayan yung inaangat ng mga dilawan. Ibigay ang Pfizer saan? Sa mga mahihirap. Okay? Nilinaw yan. Sa mga mahihirap, ibigay ang Pfizer. Yan ang ating Pangulo. Ang linaw niya na. Ang ganda nga patakaran ni Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Hindi dapat i-announce. Okay? Para hindi magkagulo doon sa vaccination site. Pero, ang Pfizer, ibigay doon sa mga mahihirap. Ang ilang mambabatas una nang tinutulan ang anilay pag... Sino kaya ito mga mambabatas na to? Mambabatas ba ito? Manggugulo. Ha? Sino kaya itong mga mambabatas na ito na kumontra kay Pangulong Duterte? Hulaan ninyo kung sino itong mga mambabatas na ito na
kumontra kay Pangulong Duterte. Hindot animal kayong mga batas. Hindi ko nga alam kung mambabatas ba ito mga ito. Mambubutas. Ayun. Mga mambubutas. Tingnan nga natin kung sino ito mga mambubutas na ito. Tatago sa publiko ng vaccine brands. Ayon kay Senator Amy Marcos, labag ito sa karapatan ng mga tao. Sabi na Kung maraming magagalit ito pag binanata natin ito. Sabihin na naman nila, anti-Marcos ako. Paano na yan? Paano na? Why like this, ha? Why like this? Naku po, patay tayo. Agoy! Sabi nga, ay agoy! Agoy, 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 agoy! Yan ang mahirap. Yan ang mahirap pag nagkomento ng hindi inaalam ang buong dahilan. Yan ang mahirap pag sumagot sa tanong na mali. Paano ba daman yan, Madam Amy? Bakit naman gayon? Akala ko ba ang mga Marcos kaalyado ng Pangulong Duterte? Akala ko ba ang mga Marcos ay suportado si Pangulong Duterte? Pangilan na ito? Pangilan na ito, madam? Pangilan na itong binanatan at ninyo? Pangilan na itong kinontra ninyo? Paano na ito, madam? Anong ilulusot natin dyan? Ano, ilulusot ko ba ito? Hindi natin maintindihan eh. Ano ba talaga? Kayo ba kaalyado o alyaduhan lang? Dahil sikat si Pangulo noon. Marami na naman magagalit dyan. Meron na naman mag-hurmentado dyan. Anong gagawin ko? Kinontra ni Madam Amy. So wala na. Hayaan na lang natin. Hayaan na lang natin kasi Marcos. Kasi ganon. Ano, hayaan na lang natin. Why like this? Why like this? Yan ang mahirap eh. Pagka medyo... hindi ganon. Hindi lang ganon kalalim. Hindi ganon kalalim pag-unawa. Wala akong sinasabing masama ha. Hindi lang ganon kagaling umintindi. Kasi nga ho, ang pinaggalingan nito, ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay wag nang i-announce para hindi magkagulo yung tao kasi ganito nangyayari ha. Kahit ulitin natin, kahit ba na kahit ba na sabihin natin na karapatan nila na mamili, ang problema kahit diin by appointment, yung iba nagbabaka sakali. Na pag nakita nila at narinig nila, ang babakuna ngayon ay Pfizer. Nagdadagsaan ng tao kahit walang appointment. Yun ang point. Kaya nga Madam Amy, baka naman sasabihin nyo na naman na misquote kayo. Kung ganun lagi ang sasabihin ninyo na na-misquote kayo, wag na lang ho kayo magsalita para hindi ho kayo ma-misquote. Di ba mga palangga? May nabasa akong palangga kasi dyan eh.